Hi mga pangga, so ito na nga yung bahay na pinapagawa ko at ngayon is tapos na rin finally ang aking bubungan. So ang next natin dyan is magpapalagay ako ng air ventilation. Iwan ko kung anong tawag dyan sa basta air ventilation tawag dyan ata. Basta may ibang term pa yan sa ibang tao. So yan lang ang tawag namin. So ngayon mga pangga is tapos na maglagay ng bubong and then after that ipapakita ko po sa inyong hall kasama na yung sala namin. So actually hindi pa siya totally tapos. So yan po pangga ang nasa labas na at may nakalagay ng and yung pong air ventilation po yung nasa labas po. So maganda po kasi pag maglalagay tayo dyan kasi po para man makita natin. So ayan na po. So bali po ang nagastos ko po ng air ventilation is 18,000 po lahat. So yan po yung nilagay ko dyan na kulay white saka yung sa gilid po niya bawat gilid. So yan po yung nilalagay namin dyan para man po mas maganda tingnan yung ating bubong. So yan kasi is napapanatili kasi yung parang malinis sa tingnan pangga at saka may purpose din yan. So ayan po yung kabuuan ng aking bahay sa second floor. So maglalagay ko yun ng 5 kwarto kasi puro room lang siyan sa taas pangga. So ito nga pala yung sala namin pang wala pa talagang tapos yun pa yung buong sala namin mga pangga. So ayan, so medyo malayo pa sa katotohanan yung bahay na pinapagawa ko. Sinadya ko talaga pangga na mas malaki yung sala namin para kasi marami akong mga kaanak din na pupunta sa bahay para medyo hindi masikip. So ayan yung sala namin. Actually nagagamit na yung bahay namin ngayon. So tinirayan ng ate ko. Ayan, so sila muna nang mamala dyan. So ayan po yun. So ngayon pupunta tayo sa taas ng second floor. So pasalamat lang ako kasi nga nalagyan na ng bubong at saka yung air ventilation kasi nga importante kasi may bubong na kasi pag umuulan lagi gaya dati nababasa kami sa loob ay sa sala namin basang-basa yung mga furniture namin. So bali yung nagastos ko lahat pangga is umabot ng 225k yung paggawa ng bubong at saka 18k yung sa air ventilation. So umabot ng 243k thousand po yung paggawa ko ng bahay. So ayan na po yan sa labas. Kaya ayan tuwang-tuwa ako. Kaya ayan medyo malinis na. So ayan. So ayan yung nasa labas niya pangga. Tapos hindi pa talaga na hindi pa napinturahan. So yung sa harap po is yun yung tindahan ko lahat. At saka yung nasa harap pangga is tatanggalin pa namin yan lahat. So gigibain pa namin yung nasa harap. So as hindi pa namin nagawa yung mga rooms namin. So yung mga bahay, yung mga kwarto. So ayan, wala pa kami hagdanan. Ganyan pa ang itsura niya pangga sa loob. So medyo makalat pa. Ayan o. So, yan pa yung mga gamit namin dyan nakatambak. Pero actually, ayun, meron na kaming bahay na maliit din sa bukid. So, ayan, 3 kwarto din yun. Tapos, ang nakatira din isa kong ate. So, pansamantala, sila muna dyan sa aming bahay ngayon na pinapagawa para may tao na. So, ayan yung kabuuan ng aming sala. Medyo malawak siya ng konti pangga. So, ayan. Tuwang-tuwa na ako kasi nga kahit paano nagkaroon na kami ng bubong. So marami pang kulang. Ayan, paunti-unti na lang matatapos din. So balik ulit tayo sa taas. So ayan, papakita ko sa iyo ulit. So ayan po yung aming nasa baba ng sala namin. So ayan, medyo malayo pa sa katotohanan talaga pangga. Pero ayan, paunti-unti matatapos lang din yan. So kaya sa mga nagbabalak na magpagawa ng bahay dyan, ayan, matatapos. Kung ano man yung nasimulan nyo, ayan, matatapos din yung mga pangga. Kaya, yun, magpapasalamat na lang din po ako kahit paano nabigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong bahay. Kaya lang medyo napamahal pero okay lang. So, yung nasa harap pangga is dyan po muna sila temporary natutulog. Kaya, tatanggalin namin yung maliit na bahay-bahay dyan kasi nga, ayan, tatanggalin namin kasi magiging balcony namin yan in the future pagtapos na lahat ng totally ng bahay namin. So ayan, 233 square meters lang yan lahat pangga nasa National Road na yan. Nasa National Road malapit. So ayan lamang mga pangga. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po yung aking project na bilang isang OFW. Kaya ang sarap-sarap pakinggan o sarap-sarap tingnan na nakagawa ka ng sarili mong bahay. Salamat and God bless po.